ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan
at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Pilipinas ang oras. 10:09 ng gabi. Ito ay rated STG. Wait lang. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz
magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan at ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Girula. Siyempre pa, dito lang yan sa programa ninyo, Mahal ng Pilipinas. Ng DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sigurado. Aba, nako naman. Siyempre pa, tawagin na natin si Tito Louie. Medyo nagluluko-luko tong ano ko. Sigurong hindi ko kasi masyadong marinig. Siyempre pa, nandiyan si Tito Louie. Hello, Tito Louie. Alejandro. Hello. Paayos nga ako nito. Hello! Yes, Tito Louie. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, coming to you live in Arizona, USA. Your DCRH, US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, naimbaga, bigat yung amin sa ngapada, berastot sa todos. Tita Morley, Tita Gorgie, ibang time zones natin, Delta UI, Worldwide. Worldwide. Okay. Diyos ko, nasira yung MacBook ko. MacBook. Iba ang gamit ko ngayon. Oh. Diyos ko. Di ko alam. Nung inon ko, okay naman nag-log on ako. Pagkatapos, meron lumabas na error. Are you going to restart or log off? Sabi ko, okay, restart. Wala na. Blanco na. Diyos ko. Hindi kaya na ano siya na parang na ano ng ano ba to? Parang virus or something? Di ko alam, Tito Gorgie, pero I seldom use my MacBook. Naku, pagkikita ko mamaya, Diyos ko, irita ako. Tignan mo, hindi ako maganda ngayon. Ah, talaga? Ano pa kaya kung naka-MacBook na yan? Para sa akin, Tito Louie, napakaganda mo, Tito Louie. Oo, hindi ko wala masan- namang ang pagbabago iyong eh. ganda. At saka Promise. alam nyo, Oo. kapag Ewan ko lang kay MacBook Gorgie, man kung or nakikinig kung Gorgie, ano man, pero para iPhone sa akin, Tito Louie, 17 or kung ano man ang hindi ko na gagamitin maayos nyo, kung tong ano ko. mga napaka-high-tech na mga gadgets, kung yun naman talaga na ang itsura nyo, kung hanggang doon na lang talaga, hanggang doon na lang talaga. Di ba? Alam, may nagagawa naman ng mga iba-ibang klaseng equipment na gamit mo, no? Eh kung luma, tsaka. Pero kapag bago, na-enhance ang ganda ko. Pero walang makakatalo sa ganda ni Tita Morley. Dahil para siyang, Diyos ko, para siyang paru-parong ligaw. Oo. Alam mo, hindi ako makapag-connect ng gusto sa inyo dahil wala yung earphone na. Pagpasok ko nga kanina, nagkaroon ako ng problema kasi nagluloko na naman yung earphone ko. May dala kasi akong sariling earphone. Kaya hindi ko alam, natataranta ako. Ngayon, ginagawa ngayon ni Billy. Kaya medyo bingenga ako ngayon sa dalawa. Hindi ko kayo masyadong marinig. Yung sinasabi mo parang meron ako rito, Tito Louie, ayan. Yan yung binili ko sa Divisoria na uso ngayong inilalagay sa mga ulo. Headrest ang tawag dyan. Ayan, di ba parang gumagalaw-galaw siyang ganyan. Bumili ako ng mga piraso. Bago mo pagdiskitahan yung mga headrest mo, ba't hindi mo muna unahin yung earphone mo? Inaayos na ni Billy. Diyos ko, dahil binigyan ko na naman ng problema si Billy. Lagi ko na nabibigyan ng problema si Billy sa headphone. But anyway, ngayon pa lang, may pinapabati na si Bobby Ferrero. Magsimula na tayo sa batian. Si Bobby Fer, pinapabati ng happy birthday si Materesa Bon Jimeno. Yan, happy birthday sa inyo dyan. At Well, of course, ang mga suki natin, speaking of course, birthday, tutok sa atin. Yes, si Tita Becky Villanueva Tezuka, si Ligaya Angki, si Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Claude Maglantay. Oo, napaka-holy daw ng outfit of the day mo, Tita Morley. Holy ba yan? Oo, para ka lang ano. Naririnig ba Tita Morley? May naririnig ko. Naririnig ko yung usapan natin. Oo. Uy, nagsusnow pa rin daw ngayon sa Seattle, sabi ni Shari Picho, Tito Louie. Diyos So ko. malamig pa rin dyan, super lamig. Naku, hindi. Diyos ko. Ay, ganun. This At week, spring na, this diba? This week, we are reaching 100 degrees. Diyos Ah, talaga? So, mainit na rin talaga siya. And of course, kanina pa nakatutok sa atin ang napakasipag na at ipinagmamalaki ng Abante na si Ogie Narvaez Rodriguez. Hello, Ogie. I'm sure marami siyang Hi, kuchika. Ogie.
And of course, Yeah. Joel Yap. Oh, speaking of birthday, Joel gusto Yap. ko lang batiin ng happy birthday ang aking high school classmate, Reynaldo Gabuat. Naragsak ka pa ng kasangay mo, batchmate. Ayan. Okay. Oo. At sa ating mga dapat supposed to be may guest tayo, Tita Morley, di ba? Pinapag-guest ni Moises, yung isa sa mga stars ng Pater Noster, yung pelikula nila mag-showing na, I think end of March ba, yung mga showing ng Pater Noster na kung saan nandun si Aaron Villaflor. So parang hindi ba natuloy yung guest natin? May pinuntahan daw yata yung guest natin. Kaya eto tayo ngayon. Live lang na tayo. Baka Wala tayong inutusan. guest. Magchichikahan at magkukwentuhan lang tayong tatlo. Hindi, Ayan. kasi kung alam Kinakapakapa ko lang lang, ang ating usapan dahil medyo hindi ko pa masyado siyang marinig dahil wala akong earphone. Ayan. But anyway, hindi, kasi kung tutuloy, alam ko lang na wala marami pa tayong rin nangyayari sa showbiz world ngayon na kailangan Hindi, Tita Morley. Kung wala tayong guest ngayon, sana pala tinawag na natin si Noel Ferrer dahil mainit pa rin pinag-uusapan. Ang tungkol kay Heidi Lynn. Heidi Lynn Tinext Diaz. kita kanina, Gorgie. Alin? Tinext ko sa'yo kanina na hindi natuloy yung guest natin. Hindi, pero late na, di ba? Late na siya na hello muna kay Kokoy Bunkan. Pagaling ka, Kokoy. Kanina pa siya nakatutok sa Kokoy, hi Joe Barameda. Oo, At tawag kay sabi Glenn Tobar. ni Gorgie na mainit pinag-uusapan ngayon yung tungkol kay Hedelin Diaz at saka yung kanyang nagbigay ng 5 million at yung kulang Phoenix, itong lifetime na company na ito. gasolina para sa kanya for 2 years. So, ano masabi nyo ngayon doon sa nangyari? Di ba nga, noong nanalo si Hedelin. Sinagot ito ng naturang oil company na nagpaliwanag sila na may ganung usapan. Pagkatapos, after 2 years, parang may nirequest na event. Tapos, parang na kailangan i-post ni Heidelin Diaz. Kaso, hindi na raw pwede dahil nga committed na pala si Heidelin sa isang oil company, then isang kumpanya din ng Kaya tuloy, ang iba ay parang binabash si Heidelin na parang wala raw delikadesa, binigyan na nga raw, nilibre na nga raw. Ang sa kanila lang naman kasi nga, hindi ito hiningi. Inalok nila, premyo nila, at saka sinasabi nila na ito sila ever since daw ay napaka-supportive nila kay Heidelin nung kanyang journey sa Olympics. Napaka-supportive nila. So parang meron ng panunumbat ang dating na sinabi nitong kumpanyang ito na ever since daw ay ganun daw sila ka-supportive at nagbibigay ng ganyang incentive sa mga nananalo. Pero ito kasi ay nung time na yon na halos lahat ay nakisakay sa popularity ni Heidelin, itong kumpanyang ito ay isa rin doon at nagbigay nga sila ng kanilang babuya at kasi pag premyo yun eh. Wala naman sinasabi niya, bibigyan ka namin ng premyo pero basta ganito may mga kondisyones. Hindi kanila alam na may inaasahan sila pala ngayong kondisyon, di ba, na sinasabi nitong kumpanyang ito. Pero Gorgie, ang pananaw ko naman kasi dyan, sana yung nagbigay ng incentives o premyo kay Heidelin, bago nila ibinigay ang nasabing incentives, ay may pinirmahan silang kontrata na bibigyan kita ng 1 year o lifetime libreng gasolina. Pero ito yung mga dapat mong gawin. Ito, para malinaw lang, malinaw lang sa manlalaro na hindi ako pwede palang tumanggap ng ganitong mga endorsement o ma-commercial dahil ako ay nakalagay rito na, nakapirma committed na ako. So, kung walang ganon, natural na kukuha ng bagong endorsement itong si Heidelin. Hindi, tsaka wala, yun na nga exactly natumbok mo, Tita Morley, kasi kung naglabas sila ng prueba na may pinirmahan, may kasunduan, may mga ganong kondisyones na dapat ay maganito, sa lifetime na libreng gasolinang ibibigay namin sa'yo, dapat ganito.
Sana malinaw, di ba? Kaso wala namang gano'n. So, ayun na. Kaya nga, pagkatapos silang maglabas ng statement, itong oil company na ito, so naglabas silang sagot ang manager ni Heidelin, ang kaibigan nating si Noel Ferrer. Nasabi ni Noel Ferrer, Phoenix Petroleum made the promise public in 2021 when Heidelin won the country's first ever gold medal in the Olympics. The lifetime fuel incentive was their announcement. In-announce nila yon. Their commitment, not her say. Hindi daw yung chismis. In the art card press release, there were no conditions whatsoever. Hindi naman doon nakasaad. It was presented purely as an incentive. Pinapalabas lamang na yun talaga ay premyo lang or insentibo ito ng isang gold medalist, first time pa. Netizens resurfaced it recently. Hindi naman ito nang galing kay Heidelin. Galing lang ito sa mga netizens na nakalkal nga dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at tuloy na pagdiskitahan nila sa Heidelin. Sabi nito, Heidelin told me that she received fuel support for the first 2 years after her win. Thanks. But to be accurate, sabi ni Noel, it wasn't for a lifetime. I'm not sure whose lifetime the people had in mind. Sabi pa ni Noel, sana matuto tayong bigyan ng importansya, hindi lang ang mga salita at pangakong binitiwan, kundi ang pagpapahalaga sa mga atletang naghatid ng karangalan sa bansa. Sadly, this is also symptomatic of how we regard athletes who are no longer in the limelight, even when they continue to contribute to sports and to the country. May these tough times bring out the best in us and the honesty to match public pronouncements. World Peace, #World Peace, sabi ni Noel Ferrer. At yun na lang daw ang huli nilang statement na ilalabas at hindi na nila ito. Sasagutin pa kung meron mang sasabihin pa ang kampo nitong Phoenix Petroleum. So, maliwanag dyan. Ito naman yung para sa akin. Yes, So, Louie. nabigyan siya ng 2 taon na libreng gasolina. So that was 2020, 2021. So obviously, walang naririnig sa dalawa. Sa 22, 23, 24, 25, 26. So obviously, there was no concern or walang issue sa dalawang kampo, di ba? Lumabas lang ngayon dahil merong nagtag sa kanila dahil mahal nga ang bayad ng gas ngayon. So, ang sa akin din, sa isang napakalait na request na banggitin lang naman ang kumpanyang yan sa kanyang social media accounts, napagsabihan na hindi raw pwede. Dahil meron nang napirmahan na competitor ng Phoenix Petroleum. Kailangan ba talagang gawin mo yan? Meron isang kumpanya nagbibigay sa iyo ng 5 million, libreng gasolina, at noong nagte-training daw siya, ay nabigyan din siya ng allowance while training. So para bang, di ba, borderline na delikadesa, yung magulong nangyayari, meron nagbibigay sa iyo, pagkatapos pipirmahan ka sa iba. I mean, it's just my 2 cents. Okay. Yan, Tito Louie, yan ang sagot nung kampo nga ng Phoenix Petroleum. Pero hindi naman kinumpirma ng kampo ni Heidelin na may ganun talaga. Na meron silang nakapag-commit sila sa ibang gas station. Wala naman. Ewan ko kung may naalala ba kayo, may lumabas na ad or poster or whatever or art card na nag-promote si Heidelin ng ibang istasyon, ng ibang gas station. Wala naman, ayun lang ang sinasabi nila. At saka isa pa, 2 years kang may libreng fuel or may libreng gas. At sumunod nun, wala na. May narinig ba sila sa kampo ni Heidelin? May nag-post ba sila or labas ba sila ng mga reklamo na, ay, hanggang ano lang pala, tinigil na nila. Wala naman eh. It so happened na naungkat lang yan ngayon dahil mula mismo sa mga netizens nagtanong na parang pinapalabas na ay ang swerte naman ni Heidelin, hindi siya mamroblema sa gas.
O siyempre, sagutin naman ng ninahay din na, wala naman kami, hindi na kami bumibili na kami ng gas kayo dahil hindi na kami nabibigyan. Ang question Yun lang dito, naman Gorgie, kasimple. ako ang pananaw ko naman dito, Gorgie and Tito Louie, bakit nung ma-stop yung pagbibigay sa kanila ng libreng gasolina, wala bang reaction sila Walang ingay. nagsalita walang sila sa ingay. may-ari na ano nangyari, bakit naputol ang pagbibigay niya sa akin? So, ibig sabihin, kung naputol ito, may grounds ba na ginawa kami? Bakit niyo pinutol yung pagbibigay niyo sa amin? Pangalawa, kung sabi nga ni Tito Louie, delikadesa. Yes, totoo yung delikadesa. Totoo yan. Kasi para bang andi dito ako sa DZRH, tapos magpoprograma ako sa ibang station. Parang hindi naman yata tama yun. Okay. Ngayon, kaya wala sa kontrata mo, kaya naririyan sa kontrata mo na bawal kang pumunta sa ibang company, iisipin mo rin na, teka, saglit, may kumpanya akong pareho na sa ini-endorse ko o sa taong nagbigay sa akin. Now, may pagkukulang din, particularly legal matter, itong oil company na ito na nagbibigay ng libreng gas kay Heidelin. Una, bakit hindi nila binigyan kung meron man ng contract si Heidelin? Tsaka isa pa, Tita Molly, bakit nila pinutol ang pagbigay? At ang pinutol niyo yung pagbibigay, ang may problema din doon, dapat nagtanong din si Heidelin, bakit niyo pinutol? Hindi, pero kasi libre kasi yun, premyo eh. So kung mangungulit sila, siguro baka nahihiya na sila mangulit kasi kusa lang naman binigay sa kanila, hindi naman nila hiningi. Pero Gorgie, iba pa rin kahit kusang ibinigay, pero ipinangako ito, pwede mo rin sabihin sa kanila na anong nangyari, bakit naputulan na po ako. Pwede Siguro nga, baka nahiya sila. Ayun. So, nahiya sila kasi nga binigay, di ba? Bigay lang. Parang katulad yan, halimbawa, idaano mo ako, sinusupply mo ako ng ulam araw-araw, tapos biglang pinutol. Dahil kusang loob na binibigay mo sa akin, para sa akin siguro, ay, ba't kaya, pero nakahihiya siya ba't hindi ka na nagpadala uli sa akin ng ulam? Pero iba naman kasi iba naman yung nagpapadala ka ng ulam kasi puso sa puso yun. Pero ito hindi puso sa puso to yung sa kanila eh. Ano? Trabaho ito eh. Kumbaga, hindi na trabaho, premyo nga yan. Premyo na ibinigay ko sa premyo inyo. yun, walang trabaho doon. Napanalunan niya at premyo lang kusa yung ibinigay kaya nga dapat sa kanya. kinu-question nila. Hindi niya hiningi o hindi yung kabayaran sa kung ano man. Pero ang sa akin kasi dapat kinu-question nila. Pero ang suma total niyan dito sa sitwasyon na ito, una, walang kasalanan si Heidelin. Hindi siya nagsalita o nag-post. Hindi na sa kanya nang galing. Hindi sa kanya, yun ang suma total dun eh. Hindi sa kanya nang galing, tinanong lang siya. Hinanapan siya, kumbaga napagdiskitahan siya kasi akala nila, ang buong akala ng lahat ay may libreng, habang buhay siyang nag-i-enjoy sa libreng gasolina, di ba? Pero ito wala naman ako nakitang masama kay Heidelin sa mga sinabi niya dahil yun ang totoo, in-stop na. Correct, in-stop naman nila. In-stop nila, so walang issue dahil in-stop ninyo. Normally, isasabihin ko kung ano ang totoo. Alam nyo, ang hindi lang kasi maganda sa isyong ito, nahaluan na ng politika. Pinasok na ng mga trolls, pinasok na ng mga grupo, may mga edad doon, mga DDS, pumasok at nakialam na at kung ano-ano na. Hanggang sa nakalkal na ang may-ari daw pala nitong Phoenix, nitong kampanyang ito, ay sabi daw ay supporter ng mga Duterte. Ayun na. Kaya tuloy na pumasok doon yung mga ibang mga grupo ng mga DDS na binabash si Heidelin, which is hindi na dapat nangyayari sa gano'n at sana hindi na pinasukan ng politics, di ba, ng politika. Kung hindi unfair din naman sa may-ari ng kumpanyang ito na sabihin kasi nga maka Duterte, tapos ang kampo ni na Heidelin ay maka Leni. Hindi naman, wag na nating isipin ng gano'n at wag na nating pagbintangan. Kung may kulay gano'n man, wag tayo makisawsaw sa kulay na yun. Wag na lang yung mga gano'n. Pero, kaso, naiba na yung issue eh. Naiba na yung takbo ng issue. Siya na ang pinagdidiskitan at pinag-iinitan at binabash ang husto. Ang totoong issue dito,
pahirap ng pahirap tayo dahil pataas ang gasolina. Kanina po yung ang gasolinang madalas na inilalagay ko ay mahigit mga 1.2 lang, 1.5. Kanina ang binayaran ko 2,003. Laki Paggas, Aray. oo. Nang dati okay. 1.2 lang or 1.5, 2,003 ang binayad ko. Si Direk Arman Reyes na nagbiyahe patungong papuntang Laguna, na ang sabi daw niya, ang binabayaran daw niya sa kanyang pamasahe bilang isang senior citizen ay 165 pesos ang pamasahe niya. Ngayon daw ay 195 na. Ay, ang laki. O tinaasan na sila. So ito po yung totoong issue, wag ho nating iligaw. Hindi po issue ng bansa ang kay Heidelin Diaz at saka itong sa isang company nito. Ang totoong issue po, pataas ang gasolina, ang langis, pati na rin ang mga presyo ng mga bilihin, at pahirap talaga lalo. Dahil nga apektado itong krisis na ito sa Middle East. Itong gerang itong nangyayari. Yun po, doon po tayo magtuon ng pansin. Ano na ang mangyayari sa atin kapag patuloy na tumaas ang gasolina? Yun na yung issue. Share ko rin sa inyo, Tito Louie and Tito Gorgie. Sa pagsakay ko sa tricycle kanina, yung mga kapitbahay ko, may nagkukwento sa akin na sa 17 daw, sa 20 sa Friday, may marireceive daw silang 5,000 pesos. I don't know kung ito totoo. Baka yun yung tinatawag na AX? Para doon sa mga driver daw. Yung yung fuel subsidy. Fuel subsidy na fuel subsidy na 5,000 pesos daw. Pero inisip ko naman na sige, mabibigyan kayo ng 5,000 pesos. Pero mas malaki naman ang mawawala sa atin o sa inyo dahil sa pagtaas sobra ng gasolina. At ito na nga ang magiging problema natin, Gorgie. Tinataas ang lahat ng bilihin. Ngayon, dahil sa pagtaas ng gasolina sa pagkakaroon ng giyera. Ang problema naman sa ating bansa, eto sa totoo lang sa edad kong ito ay natitiyak ko na 95% na kapag itinaas ang presyo ng isang commodities o ng isang bilihin, hindi na yan ibinababa kahit sabihin pang bumaba na ang petrolyo. Ganyan ang sitwasyon sa atin. Ako sa edad kong to, marami na akong pinagdaanan. Pero never na nangyari na yung commodities ay ibinaba dahil bumaba na ang presyo ng gasolina. Never pang nangyari sa atin. Pero ang tanong dito, kung noon nga lang na ang kinikita natin ay hindi sumasapat sa pang-araw-araw na pagkain, na pangangailangan, what more pa kaya ngayong tumaas ang mga bilihin? Saan na patungo ang Pilipinas? Nakalulungkot. Alam mo, lahat talaga apektado. Kahit noon pa dati, tayo kasi sa showbiz tayo, hindi alam ng halos lahat, hindi alam nila na hirap din ang buhay sa showbiz, Ang daming artistang walang trabaho. True. Diba? Wala silang trabaho at yun tapos nabibiktima pa sila ng mga sex video, pinagkakakitaan pa sila ng ibang mga gumagawa ng mga nananamantala na yan, 'di ba? Para lang maano ang sex video nila, at sila kasi gamit na gamit at tuloy daming curious, tuloy nagagamit pa sila pang napapahiya, sila pang nalagay sa kahihiyan, nagagamit at napapagkakakitaan pa sila na kung sino mang nagkalat ng mga sex video na ito. Share ko rin pa rin, human interest pa rin ito, Gorgie and Tito Louie. Sa lugar namin sa Parola, may pangalang Emily na nagtitinda ng mga pansit, langgunisa, hotdog, kanin. Alam ba nyo na tuwing umaga halos ang daming bumibili sa kanya ng kanin at pansit? Karamihan ng mga empleyado o sales lady dyan sa Divisoria sa 168, 880 na yan, mga ganyan, ay ang ulam lang, Tito Louie, kapag tanghalian ay pansit. Kanin, pansit lang. Nitong hindi pa itinataas ang presyo ng mga bilihin. Paano pa kaya ngayon? Isa pa, i-share ko rin sa inyo. Sa Divisoria rin po kasi, noon kapag nagbabalat ng mga repolyo, yung mga pinagbabalatan, Tito Louie, itinatapon niya yung mga matitigas. Sa basurahan yan, sa pakain sa baboy. Pero ngayon wala nang itinatapon. Iniiwan ng maliliit yan at kinakain ng mga tao. O kaya binibenta. Na siya, no? O kaya ay ginagawang lumpiang sariwa. Noon yun.
bago pa magkaroon ng problema sa Middle East. What more pa kaya ngayon, Tito Louie? Saan na patutungo? Hindi lang yung mga tao nagtatrabaho ang lugmok ngayon sa sitwasyon economically, pati kami mga retirees. Yung perang pinagkukuha namin ng pang-araw-araw namin na gastusin, galing yan sa investment. Ano nangyari sa investment namin? Bagsak na naman, araw-araw yan. So hindi ko na alam kung ano magiging kapalaran namin dahil nga sa sitwasyon na to, apektado rin kami. So, am I supposed to go back to work para mabuhay? Lahat-lahat tayo apektado sa nangyaring to. Sobrang bigat na ito ay pananaw lang natin, Tito Gorgie, Tito Louie, at hindi natin sinasaklawan ang mga opinyon at pananaw ng mga manonood natin o ng ibang tao. Okay. Ako, ang nalulungkot lang ako kasi parang instead na umangat, bumabagsak eh. Ang tao ngayon kailangan kumita sa totoo lang ng isang pamilyadong tao, 1,000. Sasapat na ng konti yun. 1,000 isang araw. Hindi pa nga yan sapat eh. O kahit nga pinakamababa, Gorgie, 1,000 a day eh. Kahit paano sasapat na yan. Pero kumikita lang ang mga manggagawa ng 580 ba o 680, mga ganun. Paano sasapat yun? 'Di ba? Nakalulungkot. Kaya apektado rin ang showbiz kapag ganito, walang producer. Walang producer na mag-produce ng mga pelikula. Na ibang mga filmmakers kasi ang hirap na raw talaga mag-produce ngayon. O, saan patungo ang ating industriya ng pelikulang Pilipino? At saan din patungo yung mga kababayan natin na ang sinasabi nga 4 days a week na lang magiging trabaho. I'm not sure doon, wala akong alam na mga sa ganyan, pero naririnig ko lang yon. Kung sakali mangyayari yon, paano nga, ibahin na nga yun talaga yung working hours. At pati na rin yung pasok ng mga estudyante, babawasan na rin daw. Teka lang, sandali. Gaano ba tayo kaapektado sa pagkawala ng langis sa Middle East? To think na hindi siya nawala. Oo. May gera kasi dahil nga kaya lang natuloy, tumaas na yung supply. At of course, ang mahirap talaga. Ako, Gorgie and Tito Gorgie and Tito Louie, ito, nararamdaman ko. Pag tinitingnan ko yung mga president na naglalaban-laban, nalulungkot ako. Dahil iilang tao lang to na hindi nila gusto yung mga nangyayari. Pero ang ginagawa nila ay sinasakripisyo nila ang kanilang mga bansa. Sana matigil na yung ganyan. Huwag nyo na isakripisyo yung mga namamatay ng mga tao. Kung ano mas makabubuti, yun ang gawin natin. Huwag natin palawakin ang ating nasasakupan. Kung ano lang ang atin, yun lang yun. Kumbaga, pananaw ko yung kapitbahay ko, maganda ang tanim ng nyog o kaya buko o kukunin ko. Huwag naman ganun. Magtanim ka rin ng para sa'yo. Na huwag natin agawin yung para sa kapitbahay natin o sa mga kaibigan natin. Kanya-kanya tayo para maiwasan yung agawan, lakawan ng power. Kasi nakakaawa ang mga inosenteng tao. Lalo na Tito Louie and Tito Gorgie, yung mga bata, nakikita mo namamatay sila. Di ba nakikita mo nasisira ang kanilang katawan? Na itong mga batang ito, marami pa itong magiging magandang kinabukasan. Pero just because of mga missiles, yung mga bomba na yan, namamatay sila. At yung mga kasangkapan nila, yung mga itinayo nila na kung ilang taon nilang iniutang, mga sasakyan, mga gamit, inutang, pinaghirapan, isang iglap lang, mawawala. Napakasakit yun. Anyway, Tita Morby, napakahirap isipin at napakahirap intindihin ang politics. Di mo alam kung ano ang motibo ng mga leaders ng isang malaking sa mundo, kung ano man ang motibo ng mga leaders na yan. Ang apektado, mga tao, mga ordinary people, may namamatay, nahihirapan sa buhay. Kaya ano ang motibo ng ating mga leaders? Napakahirap intindihin ang politics talaga. Ay, nako. Kaya nga, ito nga, may hanas din si Kokoy Bunkan. So, paano na lang kami mga PWD? Tama rin naman. Paano rin naman wala na silang masusulingan, di ba? Ay, lalo na paano naman yung mga... Hindi nga ang 1,000 a day sa kanila. Paano na yung senior citizen din na umaasa lang din sa mga... Tayo mismo apektado. Saan tayo? Saan tayo pupunta? Kaya nga,
Ito na lang po muna, wag pagaanin na lang po natin ang ating nararamdaman. Kahit paano po sa aming payak na programang ito ay baka kahit papaano ay mapapasaya po namin kayo. Napapatawa natin si Mami Sherry Ramirez, na naaaliw din naman sa atin si Miss Joyce Ramirez. Na makikita natin. Pati na rin si Mami Norma Caringa. Yes, at ang pambansang syempre, nanay. Ang nagpapakumpleto ng bago siya matulog, sino pa? Si Nanay Linda Asonsa. Yes. Kasi sweet ng mga nanay na to, no? Walang absent. Araw-araw, nanonood. Kahit na hindi programa natin, kahit anong programa ng DZRH, nanonood, nakikinig ang Nanay Linda. At hindi nagpapakabugdyaan. At hindi nagpapakabugdyaan. Ang ating pinakamahal na mahal, Tita Vicky Villanueva Tesica. Mula ulis. Lalo na si Ofelia Caringa Carcelo na hindi siya affected ng crisis ngayon dahil napakayaman kasi naman nila. At syempre pa, ang mahadera na si Rina Alcantara Melina. Ay, si Rina Alcantara Melina. Mahadera, di ba? Oo. Pati na rin si Nalyn Figueroa. At saka ito si Ana Valencia, sabi niya. Isa pa rin yung si Ana Valencia na mahadera din. Mahal na talagang gasolina kahit di ako magkotse. Mahal pa rin pag dumala ako sa anak ko sa by the Bay. Sa By the Bay, 3,000 balikan ko from San Jose del Monte, Bulacan. Napakamahal pa ng Skyway, totoo ka. At walang pagpipilian, lahat mahal. Alam niyo, isa pa yung dapat iimot ko, yung Skyway na yan eh. Mahal ang binabayad. Ay, oo nga, sobra. Mahal ang binabayad mo, tapos traffic ka papababa. At di ba dapat ayusin nila yung sistema nila na mabilis ang paglusot at hindi mag-traffic sa Skyway. Speaking. Babayad ng mahal, matatraffic ka pa. O yan. At dahil usapang traffic, muna tayo dahil commercial break. Commercial at syempre paalala sa ating mga misis. Pagbalik natin. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni Lori, Kay, Yani, Blights, and Tashi. Oh my love, you don't even have to try, 'cause baby you just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang Tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan, ang programa ninyong tinututukan. Ayan, Gorgie. Batiin mo natin. Bago yan. Bago yan. Siyempre pa. Yes, ito Mordy. Kaya pa kailangan natin ipaalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo, walang bahid kasi yung tunog. Yan, ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie here, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Mami, laundry day na ba? Kunot noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya. All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, modern Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. At syempre pa, beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mamangha sa ganda ng yung ngipin, pagka puti-puti, kumikis lang. West, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan na Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Go, 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 go! Kanina naman, Tita Morley, Tito Louie, I'm sure, sana nandito ka sa May 16, Tito Louie. Kasi, darating dito, ang winner po, ang champion po, ang grand winner po ng America's Got Talent ng ating kababayang Jessica Sanchez. Wow, congratulations! At magkakaroon ng concert dito si Jessica Sanchez na kung saan ay kakanta siya ng mga ilang Pinoy songs. Meron pala siyang pinaghahandaan ngayon na extended play or EP na kung saan ay puro mga Pinoy songs ang kakantahin niya. Yan, excited natin for Jessica Sanchez. At kanina na-interview namin via Zoom dahil sa Amerika pa si Jessica Sanchez at tuwang-tuwa siya na pinakita sa amin ng kanyang baby na sobra siyang excited kapag
tinatanong mo sa kanya at sobrang siyang tuwang-tuwa kapag tinatanong mo sa kanya ang kanyang pagiging Ay, ang nanay. cute. American ba na pangasawa Cute. niya? Ang cute. Parang dal. Parang dal. Oo. Parang alam ko Mexican ito itong Cute. pangasawa niya. Oo. At yun na nga, kinumusta namin, kamusta ang pagiging nanay. Kasi alam kong nakita ninyo, di ba, Tito Louie, nung lumaban siya sa America's Got Talent, buntis siya at kabuanan pa niya. Any moment, manganganak na siya. At hirap na hirap daw sa talaga siyang kumanta nung time na yun dahil nga punong-puno ng baby yung tiyan niya. So sabi niya kapag, di ba, usually mga magagaling na singer galing sa diaphragm. Si Tito Louie, ganyan kumanta si Tito Louie, sa diaphragm talaga nang gagaling ang pagbuelo ng pagkanta niya. So medyo nahirapan nung time na yun si Jessica Sanchez dahil nga buntis siya, ang laki ng baby sa loob ng kanyang tiyan. Pero nairaos siya at naging champion siya. So tinanong namin, kamusta siya ngayong nag-isa na siyang nanay at kamusta ang kanyang baby kapag kinakantahan niya ito dahil madalas na pinupost sa TikTok na kinakantahan niya ang baby na tuwang-tuwa ang baby. May mga paboritong kanta rin. Ang kanyang baby na si Ellie ba yung pangalan ng baby niya? So yan, eto po yung kwento sa atin ni Jessica Sanchez. Pakinggan natin. I love it. It's the most amazing thing. It's the biggest challenge I think I've ever gone through. It's taught me how to be a stronger woman. And I just love it. I love my baby girl and I love being a mom. Wow, great. The second question is, have you ever sang to your daughter and is she reacting already if you sing to her? Yeah, so it's so funny because here's a little story. When I was on AGT and I sang a Golden Hour, that's the song that she would really kick inside my belly to all the time. Every time I sang it. Now that she's here, when we play it on YouTube, she calms down. Every time she's screaming when we play it, she stops crying. She actually really enjoys my singing, which is really sweet. Yan po, si Jessica Sanchez. Di ba? Baby. Nakakalma talaga ang kanta. Oo, I agree. Every morning nakikinig ako ng music, nare-relax ako. Kaya maganda yung ginagawa ni Jessica Sanchez sa anak niya na kinakanta niya lagi. Kasi lalo na kapag maganda mga nanay natin, yun naman talaga maalala natin sa nanay natin, yung paano tayo hinihele. Di ba kinakantahan tayo? Yung lullaby. Tapos kinakantahan. Di ba usually ganoon naman talaga ginagawa ng mga nanay natin? At halos lahat naman ng nanay, gano'n ang ginagawa sa kanilang mga anak. Oo. Hindi lang nanay, pati na rin tatay, di ba? Pati mga kapatid, gano'n. Si Tita Morley, nanay na, tatay pa. Yun di ba? na. At gusto ko habang kumakanta ako, may nakalagay ako sa unong ganito din, di ba? Oo. Na iba na. Uy, batiin ko lang yung mga supporters natin sa sige, Tito Louie. Si Mami Grant Araceli Lasso at saka si Ding, Ray and Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Don Reyes, Attorney Sadie Corpus, Dexter Pasion, Joel Yap, Erica Angeles, and Tina Enlando Ruiz and Yolanda Acomago. Ayan. Ayun ang mga supporters sa Ilocos. Maraming salamat. Rin ni Connie Tan Aguilar, ang kanyang asawang si Kerwin, Jonathan Aguilar, si Ronnie Cruz sa San Juan, si Onica Ihaco ng San Jose del Monte, Bulacan, si Miguel Faller Villa, of course, si Ofelia Carrillo Calvelo, si Loreline Tagle sa California, Santa Ana winds that brings the high heat, possibly brings fire. And of course, si Margarita Guevara, si Marilu de Guzman, Leo Javares, hello sa inyo, si Tita Aida Espiritu, hello Tita Aida. At syempre pa, Gorgie. Gina Alcantara Meli, Edmar Rosario Estabilio, Marshall Uy, Judy Manuel, hello, Cleofe de la Paz, ang aking kapitbahay dito, Angelita Gonzalez, at saka si Shari Picho, at si, ang daming hanas ni Ofelia Carrillo Calvelo, at saka si Vasey Bunsoy. Yes, Tita Marley. Gusto ko rin batiin, Gorgie, baka makalimutan ko, yung nanay na laging bumibili sa akin ng
pinya papaya ng mga panahong nagtitinda pa ako. Yung nanay ni Connie Tan Aguilar. Na si nanay, ayan ha, Nanay Pero nasa Inday. Canada na siya. Ewan ko lang kung si Nanay Inday na sa Canada. 89 years old na si Nanay Inday. Wow. Correct. Diba? Happy birthday, advance happy birthday. Crawford. Ay! Habol natin ito. At Gulay, hello. Habol natin ito. Marami ang nakapupuna nung dati raw ay deadma lang itong si Jillian Wards sa mga pakeme o yung pagsasabi nitong si Eman Bacosa. Na crush niya, na gusto niya. Pero ngayon daw, Gorgie, parang tutuhanan na. Dahil itong may big boy daw na tinatawag itong si Jillian, na ang usap-usapan ng mga tao ay si Eman yun. Yun nga daw tinutukoy niya. Tapos di ba umattend nga siya dun sa laban ni Eman na nanalo si Eman. Sa tao ang aming taus-pusong pasasalamat sa 28 KB Philippine ITI Center Awards ng Earth. Pero obvious na obvious. Nabagay din talaga si Eman at itong si Jillian Ward. Pero showbiz na si Eman ha. Artista na siya. Oo nga. Kasali na siya dun sa Never Say Die. Never Say Die. Pero Gorgie, personally, sinasabi talaga na itong si Eman, hindi sa showbiz, unlike sa mga ibang nanliligaw kay Jillian. Pero yung aurahan nilang dalawa, magkaiba, pero bumagay sa isa't isa. Kaya nga sabi ng mga tao, sabi ng mga fans, sana forever na yan. Dahil bagay naman daw talaga si Jillian at itong si Eman. Kapag sinasabi yung gano'n na, oy, bagay kayo ni Jillian, mas kinikilig daw si Eman. Mas noon pa naman aminado si Eman na crush niya si Jillian. Yun talaga. At alam mo ba na si Eman, ang lakas niya sa Ang lakas niya sa netizens, ang lakas niya sa social media. Okay. Siya siguro, pwede na tayo magpaalam pansamantala dahil wala na po tayong oras. At syempre, tulad ng dapat asahan, batiin ko muna ang aking mga friendship. Si Betria Teoyao, D. Teoyao, Silvia Santillan Rodriguez, Ana Enesel Cruzado, Rebecca Viñosa Madrid, Wayne Roger, Boy Roger, Dina Binopa, Melanie Flumbarit, Joe Fernandez, at syempre pa si Magnolia Lumba. Binabati ko rin si Tess Danglat, Noel Dangla, Boyet Au, and Joe Au, at syempre pa ang Nagapisak Boys ng Moriones, Tondo, Maynila, taga-Kasipagan. Okay, nagdasal na po muna tayo. Okay. Dasalin po natin, ang gabi-gabi po natin ipinagdarasal na panalangin para sa ating bansa at sa tulong ito ng awiting Panginoon Patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingaan niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at paituloy na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. O Panginoon, protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakakawasak ng impluensya at pagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Matapos na po sana ang digmaan sa Middle East dahil apektado po ang buong mundo. Pagkalooban niyo po ang aming bayan ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Tandaan po natin na ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. Huwag natin silang saktan, murahin, dahil kung ano ang ginagawa natin sa ating magulang, posibleng yun din ang gawin sa atin ng ating mga anak. At sa mga kabataan babae naman na may problema sa kanilang
pagbubuntis. Ang sanggol sa sinapupunan ninyo ay hindi dapat pinaabort o pinalalaglag, hindi itinatapon sa kanal, hindi sinasabit, hindi ipinagbibili, hindi iniiwan kung saan-saan. Dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. At ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu. Thank you, Tito Louie. Have a blessed weekend. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat